Alright guys, magandang umaga. Hindi pala naka-play yung video kanina. Dito po ako sa sa baba, nagwo-walking sa gilid ng sa gilid ng ilog. Yung ilog, yan. Kanina lang po ako nag-walking guys. 5 pasado. Ito po yung ilog na makikita natin dito. Kung saan dito ako sa taas nag-walking. Kasi araw ng ngayon guys, Lunes, February 16. Holiday ngayon guys. At 2 araw kaming pahinga. Kasi nagsiselebrate ng Chinese New Year. Ito, walking lang guys. Para hindi magkaka-high blood. Yan. Yan, ito po yung panahon ngayon. Hindi po napakita si Haring Araw kahapon. Maganda yung panahon kahapon. Maaraw kahapon. Ngayon, hindi siya maaraw. Sayang, nakaabot na ako nun sa dulo guys. Hindi pala nag-play yung video. Salita ako ng salita, hindi pala nag-play. Ayun, pinuulit ko 3 times, pangatlong beses na to guys. Hindi nag-play yung video. Pauwi na ako kasi baka nalakas pa yung ambon, makauulan. Excited lang, kaya hindi ko napansin agad yung unang video saka pangalawang video guys. Hindi pala nag-play. Excited lang kasi alam niyo yung buka guys, 3 months lang ako dito. Ako po ay graduate na. Mga 12 years na po ako dito. Kaya ingatan yung sarili, walking para po sa kalusugan, para po sa paghahanda sa panibagong yugto ng buhay pag-uwi sa Pilipinas, at pag-isipang mabuti kung ano po ang dapat gagawin sa kaunting maiuwi na sa Pilipinas. Kasi alam ko po na kaunti lang po yung maiuwi ko dahil pinapaaral po ako na isa. Siya po ay mag-graduate ngayon ng grade 12 senior high school. Kaya kung wala pa lang yung 11 at saka 12 guys, may na sana 2 years. Tapos kahit 2 years lang na course, okay na. Kaso hindi sobrang standard yung pag-aaral sa atin. Umabot pa ng 11, 12. Hindi ko alam ba't pinahirapan pa yung mga magulang kaya sa amin. Alam nyo pa guys, nakipagsapalaran ako dito 12 years. Ano pa yung anak ko? Grade 1 yata. Grade 1. Okay, 1. Parang grade 1 yata. K2. K1, K2. Palagay na lang natin grade 1. Grade 1, siya? Hanggang grade 6. Tapos may grade 7, grade 8, grade 9. Oh my God. Pin mo yun? Hanggang grade 12. Hanggang grade 12. Tama ka guys. Grade 1. Kasi kagagraduate lang. Kagagraduate siya ng grade 12. Graduate ako dito. Kaya konti lang yung naiuwi ko ngayon. Sila sabi ng mga kapwa natin, mga OFW, na mag-ipon-ipon sa sarili. May ipon naman pero konti lang. Bahala na po yung Panginoon sa akin pag uwi ko sa Pilipinas, kung ano po ang ibibigay niya sa akin. Yun lang po. Importante, napaaral ko yung anak ko. Pero may malaking problema pa ako guys, na
kakaharapin dahil mag-aaral pa yung anak ko ng grade first year college. Yun, kung bahala na, papasukin ko yata yung mundo ng social media ko. Bahala na kung ano po yung i-content. Papagkapalan na lang yung mukha guys, wala tayong magawa. Kung pahiya-hiya pa tayo, wala na, magugutom tayo sa Pilipinas dahil yung sitwasyon ngayon sa Pilipinas, sobrang mahal yung mga bilihin. Kaya pag uwi doon sa Pilipinas, kinabukasan hanap agad para ano, bahala na, makipagsabalaran ulit. Kasi last Friday guys, tinatawag po ako, may secret meeting po akong nakatinan. Kasama ko po yung mga ano, nakabalik na po dito. Ako lang po yung mag-isa na hindi ano, na iba sa kanila. Lahat ng mga kasama ko ano yan, kabalik na. Pero ako, yan, may sinasabi sa akin, sekreto nga. Pero alam ko naman na kaunti na yung manonood dito sa mga kasama. Pero pag manonood sila hanggang sa oras na ito, sa dulo, malalaman nila kung ano po yung pinagmitingan namin ng Friday. Sabi nga ng boss, secret meeting. Binigyan po kami ng ano, secret. At ano po, pinaano po ako ng ano, nagsabihan po ako ng, pinapangakuhan po ako na kagaya po sa kasamahan ko na nakabalik na po sila. Yan po yung ano sila sa akin, pinagsasabi na tutulungan po akong makabalik po dito sa bansang ito. Kasi po pinapaliwanag ko po sa kanila, sa nagtatranslate sa akin na Taiwanese din na galing po mag-English. Yan, pinapaliwanag ko po na kailangan ko pa po ng ano, karagdagang trabaho o another job, kasi yun, pinapaliwanag ko na mag-first year college pa yung anak ko. At sinasabi ko rin, pinapaliwanag sa kanila na sa edad ko na to ay mahirap na po maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Kaya yun, naintindihan ng boss namin, sinasabi na pahinga lang po ako sa Pilipinas ng 6 months at paparehire po ako. Ako po'y nagpapasalamat una sa Panginoon at sa sarili ko na yun, na pinakita ko sa kanila na kaya kong ano man yung trabaho na naanuhan namin dito. Kasi po guys, na hindi naman masyado di naman kagandahan yung factory na napuntahan ko dito. Pero yung sa pinagmimitingan namin, sabi niya sa lahat ng factory na curtain wall, yan lang yung factory namin na maraming gawa. At yung ibang company gusto pong humihingi ng gawa pero hindi po pinagbibigyan dahil marami na pong pinapasahuran yung factory namin. Magpapatayo na po ng dalawang building. Siyempre ikaw yung may-ari, sa sobrang laki na po yung gastos, kailangan mo talagang makabawi. Kaya yun, sa secret meeting namin na pinatawag kami, ako lang po yung iba nag-iba dahil hindi pa po ako na-rehire at yung kasama ko ay rehire na lahat yun. Tapos ko pong nagpapasalamat sa aming boss na yung anak ng boss namin dati
naintindihan niyo po, makakaintindi yun kung ano po yung pangangailangan bilang OFW or mga migrant workers dito sa Taiwan. Kaya ayun, may sinabi siya sa akin. Uy, libas na napapasalamat unang-unang sa ating mahal na Panginoon. Binigyan ako ulit ng pag-asa para po matustusan yung pag-aaral ng aking anak. Siya po yung magka-college na po. At yun guys, balik tayo sa dito lang po, nandito pa rin ako nag-walking. Yan, lumiwanag na konti kasi mag-alas 6 na yan, mag-alas 7 na yun, marami na rin nag-walking. At yun guys, hanggang dito lang po ang aking pagbibideo. At sana wag po kayong magsawang manonood sa video na ito. At pinapakita ko lang po yung nature dito sa bansang Taiwan. At yan guys, ito po yung ito po yung kapaligiran sa kanilang ilog. At sobrang linis talaga guys. Yan. Yan. Sobrang linis. Yan. Ayan, tingnan nyo. Sa baba yung ilog. Dito yung space ng walking area. Jogging. At dito po yung kalsada sa baba. Ayan, kabilaan. Yan po. Yan po guys. Again, thank you for watching. Paki-like, follow, subscribe sa aking YouTube channel mga guys, para umpisahan na natin ulit magbi-video sa YouTube channel. Pobreng OFW po yung anak po doon sa aking YouTube channel. At yun, ng mga kaganapan doon yung last year na nagtatanim po sa bukid pag vacant day, ano po ng mga gulay. At doon po nyo mapapanood sa aking YouTube channel na Pobreng OFW. Kasi alam mo na guys, inano ko lang din sa kasi hindi naman tayo mayaman porkit nandito na hindi. Magiging humble pa rin tayo guys kung ano po yung na-achieve natin sa buhay natin. At sa loob po nga ng 12 years guys, yung pinapangarap ko na magkaroon ng sariling bahay, kasi karamihan sa mga OFW yung talaga yung pinapangarap na magkaroon ng sariling bahay. Hindi ko naabot guys, sa totoo lang. Hindi kayang abutin kung mag-isa ka lang naghanap buhay sa pamilya mo. Dahil alam mo na, yung mga bilihin sa Pilipinas sobrang mahal. Hindi talaga inabot guys, hanggang natapos yung kontrata ko. Pero ayos lang, okay lang. Importante yung kalusugan lang. At babawi na lang tayo sa susunod. Sana magkaroon na ng sariling bahay. Yan lang po yung mai-share ko sa inyo guys. Kanina lang po ako thank you sa inyo, nagbabay, pero tuloy-tuloy pa rin po yung video. At ito guys, medyo mahaba-haba na po. At hanggang dito lang po yung ko guys, video. Yan, i-upload ko to sa YouTube channel ko sa Pobreng OFW. Sana makapanood nyo guys at masuportahan po. Sa mga kapwa ko OFW, pakisupport naman po sa aking channel Pobreng OFW. Right guys, thank you for watching. Good morning, magandang umaga, mayong buntag, sawan, at God bless us all. Bye bye.